Okay, so very quick lang guys yung gagawin nating review ngayon. Ito yung Poco C75. Siguro ngayon mo lang narinig itong phone na to kasi hindi masyado nag-ingay itong phone na to eh. Sa totoo lang, hindi ganun kalaki yung hype niya. At nalaman ko kung bakit. So una sa lahat guys, gusto ko muna ikwento sa inyo kung paano namin order to. Meron to sa TikTok shop ng Poco. So in-order namin to November 19. So usually kapag phone yung bibili mo, lalo na sa flagship store ng isang brand, mga 2 to 3 days na sa amin na. Yun experience namin na dito sa Quezon City. Pero, November 19, sa TikTok shop, flagship store ng Poco, bigla na lang siyang na-cancel noong November 23. So, sayang hinintay naming oras at panahon. So, lumipat kami sa Lazada, sa flagship store pa rin ng Poco. So, November 25, nag-order ulit kami after 2 days, expecting na mas mabilis. Pero, December 2 na no dumating to sa amin. So, ito yung pinakamatagal naming na-order na phone so far. Ayun lang, gusto ko lang naman i-share sa inyo. So, if ever na magkaroon din ng problem sa inyo sa shipping or delivery, medyo matagal, at least, ma-feel nyo na hindi kayo nag-iisa. Experience ko din, guys. Okay, so, magkano ba itong Poco C75? Okay, so may dalawang configuration guys na pwede natin piliin dito sa Poco C75. Yung 6128 ay 5,499. Itong i-review natin na 8256 naman ay 6,499 pesos. Nandiyan yung link sa description box sa baba para sa updated pricing. Okay, so unbox natin to guys. So yun dito sa atin ay yung color gold or yung gold na colorway nitong C75. Pero if ever na ayaw natin nun, meron pa tayong black tsaka green. Okay, wala naman na tayo masyado makikita sa box. So, open na natin. Makikita natin na nakabalot siya sa isang plastic. Ayan. Kaya yung kanyang design. Maganda naman guys. Napaka-elegante na itsura. Kita nyo naman na parang para siyang marble. Ganun yung itsura niya para sa akin. Ayan, may konti siyang effect kapag tinitilt natin ng konti. Ayan. Tapos meron lang tayong Poco branding dito. Modern naman yung design ng kanyang camera module. Pero kung makikita nyo, aakalain talaga sa unang tingin na 4. Pero sa totoo lang, 2 yung nakalagay na camera. Pero para sa akin, isa lang yan. Kasi yung isa ay auxiliary camera lang. Yung maliit doon. So parang filler camera lang siya. Pero 50 megapixels na single camera lang talaga para sa akin. Yung nilagay dito ng Poco. Okay, so tingnan natin iba pang laman ng box. So, dito sa kanyang document sleeve, ang meron ay SIM ejector pin, tapos documentation. Wala tayong jelly case. So, another red flag na naman yan. Meron tayo ditong 33 watts na charging brick. Ayan, tapos USB-A. At, panghuli natin makikita sa box ay yung kanyang USB-C to USB-A cable. So, para lang sure, lift natin to. Ayan, wala, di ba? So, yun isa sa mga kailangan ninyong expect dito sa C75. Sa experience namin, ang tagal ng delivery, wala pang jelly case. Para sa isang entry-level phone, nag-expect tayo na may jelly case yung phone na bibili natin. Lalo na ganito yung presyo, 6,500 pesos. Okay, so far, nakakailang red flag na tayo dito sa C75. Dalawa na, di ba? Yung kanyang shipping time plus yung kanyang jelly case. Wala. Meron pa yan. Marami-rami pa actually. So, pag-usapan natin ngayon, yung design. Okay, dito muna tayo sa taas. So, meron tayong headphone jack. Good news yan. Tapos dito sa may right side, yung ating volume up and down buttons, pati yung kanyang power lock button na fingerprint scanner na din. Tapos dito naman sa may left side, SIM tray makikita natin. So, open natin yan. Okay, so good news guys. On top of 256GB or 128GB, alam mo ang piliin natin, pwede pa tayong maglagay dito ng micro SD card. So, good news naman. Okay, dito naman sa ilalim, yung ating single firing speaker, USB-C port, at yung ating main microphone. Ngayon, ito yung kanyang 2 pang red flags. Okay, una sa lahat, kitang-kita nyo naman, naka-notch pa rin tayo dito, 2024 na 6,500 pesos. Sobrang outdated na yung design na yan. Hindi ko na siya ma-justify, lalo na ngayong patapos na yung 2024. Ang laki rin ng ating chin. Tapos, wala tayong pre-installed na screen protector. Wala na tayong jelly case. Wala pa tayong screen protector dito. Ano to, flagship? So, isipin nyo guys yung mga gastos nyo dito sa phone na to. Bumili na kayo ng murang phone,
Tapos kailangan niyo bumili na naman ng additional accessories. Bibili kayo ng jelly case or ng case, tapos bibili pa kayo ng screen protector or tempered glass dito. Tapos ang makukuha niyo lang, notch. Hindi mo lang punch hole selfie camera. Okay, so tuloy natin. Dito tayo sa kanyang display. So meron tayo ditong 6.88-inch dot drop display or IPS LCD, 720p, 120Hz naman, in fairness, yung kanyang refresh rate. Okay, so dito sa testufo.com, makikita ninyo na from 60Hz, kahit pa galawin na natin ang display, talagang 60Hz lang siya. So para sa akin, okay lang yun. Hindi naman natin pwedeng i-expect na sa ganitong presyo, napaka-adaptive ng kanyang screen refresh rate. So para sa browser, sapat naman na yung 60Hz talaga. Pero guys, dito sa homepage, kapag pumunta tayo, makikita ninyo, 60, okay lang kasi hindi naman natin ginagalaw. Pero sa oras na galawin natin, hindi siya pumapalo ng 120. So ang default niya, 90Hz. So malamang sa malamang, magiging 120Hz to kapag nag-games na tayo siguro. Pero ang ina-expect ko kasi 90Hz kahit sa mga typical na pag-scroll lang natin dito sa loob ng app drawer, ganyan, o kaya, halimbawa, settings, 90Hz pa rin. Pero, kung titingnan niyo yung ating refresh rate mode or option, ang nakaselect sa atin ay default. So, sabi dyan, adjust the refresh rate dynamically to up to 120Hz based on scenarios. Tama naman yon. Pero usually kasi, kapag 120Hz yung max refresh rate ng isang phone, dito pa lang sa homepage, papalo na siya ng max refresh rate niya. At this time, dapat 120Hz, pero 90Hz lang. Pero ito naman guys, yung good news. Tingnan nyo naman yung kanyang widevine security. Level 1 naman at makakapag-play tayo dito ng up to full HD or 1080p kahit pa 720p lang yung resolution natin. So, goods naman pagdating sa streaming. Ngayon pagdating naman guys sa performance, naka HyperOS tayo dito out of the box, Android 14, yung ating operating system, Helio G81 Ultra, yung ating chipset, LPDDR4X yung ating RAM, at ito pa, eMMC 5.1, yung ating internal storage. Yun pa yung isang red flag dito. At hindi ko na kailangan i-double check sa kung ano-ano pang application kung naka eMMC talaga to kasi mismong website na ng Poco ang nagsabi na eMMC 5.1 lang yung ginamit na storage type dito. And sa totoo lang sa presyong 6,500, medyo nahihirapan na akong i-justify kasi ang dami nang gumawa. Wala pa nga 6,000 pesos pero naka-UFS na yung storage type. Ito 6,500 pero eMMC. At sigurado tayo dahil eMMC yung kanyang storage type, malaki yung magiging epekto niyan pagdating sa paggamit ng virtual RAM. So, check natin yung Antutu. Okay, so ito guys yung ating Antutu score. Kapag naka-off yung ating virtual RAM or memory extension, 267,660. So, i-on natin ngayon. Kita nyo naman guys, ang laki nung, medyo malaki-laki na wala sa kanyang score. Naging 261,000 na lang. So, I suggest, kung bibili kayo nito, if ever man, piliin nyo ng 8GB na configuration para hindi kayo mapilitang gamitin yung kanyang virtual RAM or memory extension. 5,000 mAh naman yung battery capacity natin dito at capable sa 18 watts na charging. At according sa result guys ng ating wildlife stress test, makikita niyo na 2% lang yung nabawas sa kanyang battery percentage. So, medyo naman to, reliable naman pagdating sa battery endurance. Tapos, 2 degrees lang yung nadagdag sa kanyang temperature. So, again, okay na okay to sa mga everyday applications natin. At kahit gumamit tayo ng mabibigat na applications, halimbawa yung mga GPS-based na mga application like Waze, Google Maps, okay lang. Hindi po ganun kabilis malobat itong phone ito. At kagaya na sinabi ko kanina, yung ating main camera ay 50 megapixels plus auxiliary camera na pwede naman sanang wala na. Tapos 13 megapixels naman na selfie camera. So ito yung mga sample photos at videos kuha dito sa Poco C75.
Okay, so ito naman guys yung sample video ng ating selfie camera dito sa Poco C75. At sa unang tingin pa lang makikita ninyo na hindi talaga ganun kaganda yung quality kasi wash out na yung mukha natin tapos ang soft na ng quality. So hindi naman tayo nag-expect ng malaki sa isang entry level phone. Pero usually hindi naman ganito ka low quality nung video na mare-record natin sa isang 6,500 pesos na phone. So okay guys, ano masasabi nyo? Comment kayo dyan sa baba. Okay, so yun na lahat guys sa mga gusto kong i-share sa inyo tungkol dito sa Poco C75. Sana nakatulong tong video na to para mas makapag-decide kayo kung bibilin nyo ba talaga itong phone na to. Gusto ko lang kayo i-remind kasi kayo pa rin naman magde-decide at the end of the day. Marami pa pong option dyan na phone na mas maganda po yung storage type una sa lahat. Tapos, hindi naka-notch, kundi naka-punch hole, selfie camera na. Meron ng case, out of the box. Meron na rin pre-installed na screen protector. So, halos gagamitin nyo na lang talaga. Pero dito, maliban dun sa 6,500 pesos na presyo, mapapagastos pa kayo kasi may additional na accessories pa kayong kailangan bilhin pagka-open nyo ng box. So, yun lang naman. Marami tayong red flag na nakita dito sa C75. Meron siyang ilang mga good points, kagaya na lang ng level 1 na widevine security. At 120Hz na screen refresh rate, pero 90Hz lang talaga yung nagagamit. Ewan kung ba't ganun. So okay guys, gusto ko malaman yung opinion ninyo. Sulit ba to para sa inyo? Comment kayo dyan sa baba. So maraming salamat sa panonood para sa ating unboxing and reviews. This is Sulit Tech Reviews.